abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. To defend my integrity against criticisms on my stand, not to participate in this Congress's impeachment process. The gentleman from Caloocan has 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. O mga boss ha, dilawan to ha. Dilawan to. Ang kandidato nito si Mar Rojas ha, sa 2028. O, pero hindi niya pinapayagan na gamitin yung impeachment sa politika. O, kasi sabi ko nga sa inyo, ano lang ba tong impeachment na ito? Ang gusto lang naman nito, mawala yung kalaban nila kasi nga, may makukulong ba dito? Wala naman. So dahil walang makukulong, di ibig sabihin, politika lang yan. Kasi kapag na-impeach ka sa Senado, na-convict ka lang sa Senado, ang ano dyan, ang perpetual disqualification lang, tanggal ka lang sa iyong posisyon. So ibig sabihin, politika. Huwag sinasayang natin yung oras natin dito sa politika. Binoto ng taong bayan sa Inday Sara, 32 million. Hindi kayo nahihiya? Pabayaan nyo na yung 32 million ang magtanggal sa kanya sa posisyon. Katulad kay Bongbong Marcos. O galit na yung 31 million na bumoto sa kanya. Baka mga 2 million na rin natitira. Di ba mga boss? Binoto man ito ng tao. Di pabayaan natin na yung tao yung mag-request na mawala siya sa pwesto. Hindi yung kayo na mga congressman tapos nagpapabayad pa kayo. Tapos panay pa ang press conference ninyo. Mga kurakot pa kayo. Ang daming problema ng Pilipinas. Hindi natin alam saan kukunin yung pambili ng bigas. Panggastos sa araw-araw. Buti na lang bakasyon ng mga bata ngayon kahit papaano nakakatipid-tipid. Pero pagbalik ng eskwela, bayad na naman ng tuition. Walang hiya na yan. Nakita nyo yung problema ng bayan natin, ang mahal pa rin ng gasolina, binigyan nyo ng special power si Bongbong pero wala pa rin siyang ginagawang measures para yung VAT tanggalin or yung excise tax ng diesel, gasolina tanggalin. Yan ang problema natin yung pang-araw-araw hindi itong putyang ina politika, ginagamit nyo yung oras lalo na pera ng taong bayan kada hearing ninyo diyan. Lahat mahal-mahal ng kuryente ninyo, lamig-lamig dyan, mga naka-jacket na kayo dahil sa ginaw. Habang yung mga kababayan nyo rito, kami nagbabayad ng kuryente ninyo, init na init kami. Mga walang hiya talaga kayo Hindi nyo atugunan yung problema ng constituents ninyo, puros kayo mga politika. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nadala sa mga alokasyon, nadadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocation sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan?
Yung bang bumoto ng no at yung mga abstain, maririlisan, malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. Yun, no, weaponized mga bossing. Weaponized NBI, AMLA, COA. Pinagpapalitan ng mga commissioner, ng mga sekretary, ng mga direktor. Tapos biglang umaatake na. Parang ginawa ng private army nila itong mga ito. Parang ano no, alam mo yun, ito yung martial law na walang deklarasyon ng martial law. Kaya takantaka ako sa mainstream media. Takantaka ako sa mainstream media. Dati, ano sila very, very crucial, critical sila sa freedom of expression, sa gobyerno, sa paggamit ng mga ahensya ng gobyerno. Noon, talagang galit sila, pero ngayon, hindi na. Wala na, parang ano na, binenta na nila yung mga kaluluwa nila. Pati nga si Claire Castro, hindi nila kini-question, kahit harap-harapan, tinatarantado sila. Sa ngalan lang nang meron silang maibalita, sa ngalan lang na meron silang headline na Inday Sara, sabi ni Claire Castro, ganito, ganyan. So para lang may mai-report sila, pinababayaan nila kahit nagsisinungaling na si Claire Castro sa harapan nila. Itong mga congressman, nag-i-interview sila, pinababayaan na nila kung ano sasabihin nitong mga hudas ng mga congressman na ito for the sake na meron lang silang mai-upload sa mga channels, YouTube nila, ganyan, sa mga balita nila. So nawala na ng reputasyon talaga yung mainstream media. O sa totoo lang. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Subalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang. Dito sa Justice Committee. Gaga kasi yung Gaga yung committee chairman Estapador masama ang ugali. Pangit na nga, masama pa ugali. Yun nga sabi ko nga, yung mga pangit sila pa yung masasama ugali. Dapat pag pangit ka na, magpakabait ka na. Pangit ka na nga Tapos matapobre ka pa. Pangit ka na, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Pangit ka na, sinungaling ka pa. Sobra naman yan. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako. Daming addict talaga sa inyo, tumigil ka. Gulo ng Caloocan, ano ka ba? Tanginan yan. Kung maraming collateral damage doon sa inyo, tapos tagaroon ka, hindi mo nagawa yung trabaho mo. Hindi nyo naayos yung lugar ninyo. Alam mo, isang maganda lang ng gawa ng mga taga-Caloocan sa syudad nila, hindi nila ibinoto si Trillanes. Yun lang, gulo-gulo sa Caloocan. Daming snatcher, daming mga bata, gang-gang, geng-geng sila doon. Daming droga. Bakit wala naman sa Ayala, Alabang? Ba't wala naman sa White Plains? Ba't wala naman sa mga magagandang lugar sa Pilipinas na mga ganyang issue, maraming mga namamatay? Kasi nga,
Yung Caloocan, nananatiling mahirap for a very long time. O, for the longest time, mahirap ang Caloocan. Kaya nga dapat nag-focus kayo na ubusin yung yung krimen at paangatin ang buhay ng mga tao dyan. Hindi nyo ginawa, tapos magsisisi kayo na maraming drug-related operations dyan sa lugar ninyo. Ibig sabihin, maraming addict dyan. Yun ang problema nyo, madaming addict dyan, congressman ka dyan. O yung mayor nyo dyan, o dapat ina-address yan. Hindi nyo dapat sinisisi yan na maraming collateral damage sa inyo. Maraming collateral damage sa inyo, madaming addict sa inyo, madaming masamang loob sa inyo. Kasalanan nyo yun. Kayo yung namumuno dyan Dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Yan yung gusto nating mangyari sa mga dilawan Maging totoo kayo sa prinsipyo nyo. Dati ayaw nyo kay Bongbong dahil magnanakaw yung mga magulang. Kung pwede lang, lahat ng suot ni Bongbong kunin ninyo dahil sa inyo yan, pera nyo yan. Mga alahas niya, cellphone niya, sapatos niya, relos niya, kung pwede lang kunin nyo dahil galing sa inyo, ninakaw ng mga magulang niya, ninakaw nila yan Ganon kayo dati, never again, never again. Tapos dumating si Pangulong Duterte, nagalit kayo kasi para din siyang mga Marcos, ganito, galit din kayo. Tapos nung umupo na Marcos, ang ini-expect ko talaga, magagalit kayo kay Marcos dahil yun naman talaga yung original na kalaban ninyo. Tapos ngayon, biglang bati-bati na kayo. Dati never again, dati magnanakaw, ibalik ang kayamanan, tapos ngayon bati-bati na. Ito ang legit na dilawan. Ayaw sa ginagawa ng Marcos, ayaw sa pagnanakaw ng Marcos, ayaw din sa mga ginawa ng mga Duterte na kung ano man yung nakikita niyang mali, kahit wala naman. Ayaw din niya. So, consistent siya. Parang si Guanzon, di ba? Si Guanzon. Consistent siya na anti-Marcos siya. Hindi mabubura ni Bongbong lahat ng mga kasalanan ginawa ng mga magulang niya. Worse, pinaano niya pa. Dinoblet and replay niya pa yung kademonyo ng mga magulang niya. So, consistent siya. Okay ba sila ni Duterte noon? Hindi. Galit din siya kay Duterte noon. Pero ngayon, di ba? Prinsipyo. Ayaw mo kay Marcos. Ayaw mo kay Marcos. Ayun nga lang, naging Duterte na siya. Minahal kasi siya ng mga Duterte supporters, kaya na in love na din siya. Kung gagawin natin yun, ano kaibahan natin kay Duterte? Hindi parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Imagine this is a sitting congressman and has been a congressman for a long time. Sinabi niya, this is the worst Congress. 19, and this Congress is the worst Congress. At sinasabi niya, there's corruption in Congress. Ina ninyo, sisi kayo ng sisi ng corruption kay Inday Sara. Ito mismo, kasamahan ninyo, sinasabi, mga kurakot kayo. Si Toby Chanco, sinasabi, mga kurakot kayo. Mga walang hiya kayo. Naglilinis-linisan kayo dyan, puros naman kayo mga magnanakaw. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating... Diba? Ang sarap ng buhay natin sa South Lounge, putang ina, Anli. Oo, catering, Anli. Putya, para silang nasa Vikings, araw-araw. Putya, ang ina niya, mainit yung pagkain. Pag nagutom ka, punta ka lang doon, may pagkain. Kahit hindi ka nagugutom, pumunta ka ron, may pagkain. Pag wala kayong ulam sa bahay, maghahakot ka na lang ng pagkain doon para iuwi mo. Ang sarap ng mga buhay nyo. Pera ng taong bayan yung ginagamit ninyo, ang nire-representa nyo. Mahirap na mga Pilipino, pero ang narangya ng mga buhay nyo, mga rangya kayo. Mga walang hiya kayo, mga hayop kayo. Mga demonyo talaga kayo, mga impacto kayo, mga maligno kayo. Dapat talaga sa inyo, lahat kayo, dapat putulan ng dila. Mga kupal na mga lihitimo kayo, mga buwisit kayo. Hindi, tingnan nyo, sinasabi na mismo, ang sarap ng kain natin doon. Yung mga constituents natin, ang ihirap. Problema sa gasolina, sa kung saan-saan. Tapos, ang inuuna natin, politika. Mga walang hiya tayo. Yun ang sinasabi dito ni Erice. Mga kababayan, habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Agay Erice ng Caloocan, naninindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan
ang katinuan. Yo, walang tino. Baliw eh. Ang galing, di ba? I mean, dilawan yan. Sabi ko nga sa inyo, dito sa atin, pag tama palakpakan, pag mali banatan, pag nakita natin naman na ganyan, maayos, o anong gagawin natin? Okay, dapat bigyan natin ng pagkakataon para marinig ng taong bayan yung sinasabi. May punto eh, di ba? O yung itong mga Marcos na to, simula umpisa hanggang ngayon, Satanas, sigurado ako yung mga anak niya, mga kaapu-apuhan niya, mga kirubin ng, ng impyerno. Mga kulay itim ang mga pakpak niya. Di ba yung kirubin, ulo, tapos may ganon, no? May pakpak. Hindi puti ang pakpak ng mga itim, tsaka pula. Oh, sana nagustuhan niyo itong vlog na to. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, i-share niyo ha. I-like ninyo, ipakalat ninyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Oh, pero huwag kayo maniniwala sa sinasabi ko. Lahat na sinabi ko ay for entertainment purposes lamang. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.